Praise God. Opportunity mga musta. Quiet lang po kayo ha. Atin-atin lang to. Pero iparating natin sa NBI, sa DOJ at sa Malacanang. Tayo-tayo lang ha. Sabihin natin sa DOJ, sa NBI at sa Malacanang, di kayo halata ha. Slight lang, pero hindi naman kayo halata. Pero alam niyo po, meron biblical principle. Kung anong ating itatanim, yan ang ating aanihin. At sabi parati ng ating mga kababayan ay sana all. So, ito proposal natin sa NBI, sa Malacanang, at saka sa DOJ. Imbestigahan niyo yung Southeast Asian Games of 2019 kung saan tayo nag-overall champion at pinangala ng buong Southeast Asia. Imbestigahan nyo ng husto, bigay nyo lahat. We will support totally. Pag sinabi kong we, ako, at hinihimo ko lahat ng mamayan, supportahan yung investigasyon na yan. Tapos, ako naman, 10 ng aming mga kasama na ngayon ay nasa minority, imbestigahan naman namin ang flood control. Deal? So, madali lang yan, Malacanang, kasi sumusunod naman sa inyo. Sila Senator Erwin, sila Senator Lacson, yung mga nasa Blue Ribbon. Kalabitin nyo na. Total, 30 weeks. Matagal po itong impeachment. At sabi nga, wag panay technicalities. Lalo po ang Blue Ribbon Committee, wala masyadong technicalities doon. So, wag po tayo mangamba sa kahit anong investigasyon. Salamat po sa lahat na nagpaparating ng suporta, lalo po yung prayers. Pagkatapos sabihin na incidental lang dahil yung building, biglang pinawalang sala na ang mga kakampi nila. Tapos sinabi ng DOJ, tama yung investigasyon na yan. Tapos ang Malacanang, naimbestigahan na daw yung sekretary nila, pero ako daw, hindi pa. Okay lang, imbestigahan natin lahat. Pero hindi naman siguro bad words ang flood control. Ang bad words ay cover up. So, tamang-tama, magsosona na ulit. Bigyan natin ng pwedeng pag-usapan ang mahal nating Pangulo na tunay na mga pangyayari. May list na kami ng mga witnesses na mga matitibay. Yung iba, nasabi na in public. So, supportan natin lahat. All-out investigation, katotohanan, para magbago na yung ating bayan. God bless you all. Praise God for this opportunity. Makausap kayo, mabati po kayo ng magandang gabi. At pinilit ko po talaga na ganitong oras para po mga OFWs naman po natin, lalo na po dahil yung topic natin, yung ekonomiya ng ating bansa at yung political situation ng ating bansa, ay talagang ang ating mga OFWs ay kailangan maging updated at saka informed. No? So we always start out by thanking God, praising God. Napakarami pong pinagdadaanan ng ating bayan. A lot of people po have lost their jobs, a lot ng negosyo ay struggling. Gumagrabe po ang krimen, senseless po ang killings na nangyayari at lubusan po kaming nakikiramay dun po sa mga nagiging victims ng senseless crimes. I mean, it's hard enough po na yung mga namamatay sa sakit at saka sa gutom, kawalan ng trabaho, kawalan ng pag-asa, but when there are also senseless killing, and of course, lalo pa pag medyo young pa, they deserve a full life, di ba? So, sometimes the most difficult time to say thank you, Lord, is when it's the hardest of times, no? But as a nation, we thank God for the Philippines, we thank God for lahat ng Pilipinos. Marami talagang dapat managot na leaders natin, but we also still pray for our leaders, no? So tonight, I want to answer some issues and again, talk about our economy regarding yung sunod-sunod na announcement ng ayuda. Any help from the government, any ayuda is good. But we have to discuss saan nila kukunin ng pera, paano nila distribute, at ano yung programa at ano yung purpose. So let me start muna with mistakes, no? Klarong-klarong mistake lang. 3 mistake lang. Sinabi po ni Senator Erwin Tulfo, wag daw ako masyadong hot doon sa flood control investigation. Ang sabi niya, relax lang daw ako. So mistake number 1, hindi po ako yung hot at hindi po ako yung hindi nagre-relax. Ang ating pong mga kababayan, every single Filipino has asked for an accounting of the biggest corruption scandal in our country in history.
involving not billions, not tens of billions, not hundreds of billions, but it involves trillions of pesos. Dahil every year po, lampas 5 trillion pesos ang ating budget. And since 2023, 1 trillion more or less sa DPWH pa lang na infrastructure. More or less 1/3 doon ang flood control. Yung pa lang na imbestigahan. So when you tell us, Senator Erwin Tulfo, relax ka lang. Grabe ang init ng ulo mo pag sa programa mo sa TV at radyo. 2-3 tao kausap mo, problema ng mag-asawa. Tama yon. Kasi those are real lives and real problems. Pero ito problema ng buong Pilipinas, sasabihan mo kami lahat, relax ka lang. Let me explain bakit ko sinasabing ang sinasabihan ni Erwin Tulfo ay lahat po tayo. Remember po, sa minority, toka-toka po kami. Ang nakatoka sa flood control ay si Senator Rodante Marcoleta. Okay? At siya nag-umpisa nito as chairman. At umpisa pa lang ng hearing, napapakanta na niya ang mga witness. Di ba? O anong naging problema? Pinalitan siya. O, pagkatapos siyang palitan, kinasuhan siya. Pagkatapos siyang kasuhan, di ba, nakapag-take over po ang grupo natin, inisa-isa po kami, sinugod po ng NBI ang Senado para hindi sana makaboto si Senator Bato. Afterwards po, May 13, full battle gear, sinurround na naman ang Senado. At pagkatapos inaresto si Senator Jinggoy, then inaresto naman po, bago arestuhin si Senator Marcoleta, ano po ginawa nila? Pinilit na hindi maka-hearing ang Blue Ribbon Committee kahit tumuloy. So my point is, I have to step in. Kinulong na nila yung tao Hindi man pwedeng sa minority, hindi man pwede sa Senado, si Senator Lacson at si Senator Erwin Tulfo na lang ang siyang mamahala sa flood control, tapos may pasahan sila ng bola sa DOJ at Ombudsman at pipiliin lang nila yung witnesses, pipiliin lang nila kung sinong gusto nilang ipakulong at hindi. Samantalang ang linaw-linaw, sabi ni Senator Lacson, walang mastermind. Sinabi naman ni Ombudsman, meron. O tapos ipagbibintangan nila yung Duterte administration. Ever since po, and in many countries, sa bidding at infrastructure may anomalya. But the magnitude at paano nila naging systematic, and then paano nagkaroon ng ganun kalaking ghost projects during this time, tapos paano nila binabago-bago na ganun karaming ghost, ganun hindi. Tapos yung factual lang ngayon na mag-accounting lang di ba? Wala pa. So mistake number 1 na parang palabasin ni Erwin Tulfo. Relax lang tapos. Okay, mistake number 2. Ang sabi po niya, araw-araw nag-impeachment. So paano mag-hearing? Monday to Wednesday lang tayo, pare. Nag-hearing. Paano daw gagamitin ng session hall? Maraming kwarto po ang Senado. And even sa session hall, walang gumagamit ng Thursday at Friday. So mistake number 2 po. Mistake number 3. Sasama ko na po dito si Director Melvin Matibag, yung Malacanang. Kasi wag niyo masyadong pansin si NBI Director. Sumusunod lang yan yung boss niya. Akala ni Senator Lacson, akala ni Senator Erwin Tulfo, akala ni Director Matibag, akala ni Ate Claire, tangang mga tao. They think we're all stupid, di ba? So, kung kailan kami mag-take over, biglang papangakuan yung ibang senador, hindi sila kakasuhan. Tapos, wag lang daw si Loren Legarda. February yun. Pag take over ko May 11, biglang yuyunog-yuyug ang Senado, biglang may trouble, may fully armed full battle gear na mga NBI, hindi daw sila pumasok sa loob ng Senado, pero nandyan lahat ng ebidensya. O pagkatapos, may ikukulong, may babaliktad, wala naman 13, aagawin nila yung Blue Ribbon Committee nung natuloy pa rin,